Miami Heat makakabalik pa kaya na NBA Finals? Pag-usapan natin yan dito sa The Bounce PH. Hello again NBA fans, ako nga pala si Ivan ng The Bounce PH. Kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button para manatili kayong updated sa mga NBA news. After nga ng unexpected na season mula sa Miami Heat, dahil nga sa kanilang successful na postseason run, nakapasok sila ng NBA Finals laban sa Denver Nuggets kahit na sila ay 8 seed sa East at kasama sa mga play-in teams. Gayunpaman, hindi naging kasing successful ng kanilang playoff run ang kanilang summer or off-season. Naging controversial nga at pinag-usapan sa mga NBA community ang paglabas ni Jimmy Butler sa media day ng Miami Heat na naka-emo na hairstyle at appearance. Lubos ngang ikinatuwa ito hindi lang ng mga NBA fans, maging ng kanyang mga teammates na sina Tyler Hero at Bam Adebayo habang sila ay nasa pictorial. Although kilala naman si Jimmy Butler sa kanyang mga kakaibang antics at mga controversial na statements, hindi nga maitatanggi na ang reason nito ay ang pagkabigo ng Miami Heat na makuha ang star player na si Damian Lillard ngayong offseason. Kahit na alam naman ng lahat na sa Miami Heat din ang preferred trade destination ni Damian Lillard at wala naman siyang magagawa sa kung saan team siya gustong i-trade ng Portland management para makakuha ng mga assets sa kanilang rebuilding process. Naglabas pa rin si Jimmy Butler ng isang video na dapat daw imbestigahan ng NBA ang naging negotiations between sa Bucks at Blazers. Dahil nga sa tingin niya na may tampering na naganap sa mga team na na-involved. Bukod sa failure nilang makuha si Damian Lillard mula sa Blazers, hindi rin nila nakuha si Jrue Holiday matapos naman itong matrade sa Celtics na rival team din ng Heat. Naging mainit din na usapan ang pag-unfollow ni Tyler Hero sa Miami Heat at pagtanggal sa kanyang IG at X account ng title na Miami Heat guard. Dahil nga isa siya sa mga assets na kasama sa mga trade negotiations ng Miami Heat para sana makuha si Damian Lillard. Naging vocal din siya against sa Blazers at sinabing mabuting hindi siya na-trade sa Portland dahil ayaw na din mapunta doon. Hindi rin natuwa ang mga Miami Heat fans sa mga recent statements ni Kyle Lowry na ine-expect niyang maging starter sa pagpasok ng panibagong season. Sa kabila ng kanyang age at injury concerns at sa hindi niya pagsunod sa mga training regimens at conditioning na ine-expect sa kanya. Nabawasan din ng mga decent role players ang Miami Heat tulad ni Max Strus at Gabe Vincent na primary contributors sa kanilang playoff run last season. Dahil nga mas malaki ang nakuha nilang offer sa ibang team at dahil na din sa pag-target ng Miami Heat na makakuha ng star player na isasama kay Jimmy at Bam. May pag-asa pa kayang makabalik ang Miami Heat sa NBA Finals ngayong season? Sino pa nga ba ang pwede nilang makuha para manatiling contender sa East? Dahil nga majority ng mga players na available sa trade market ay na-trade na, mahihirapan na ang Miami Heat na gumawa ng mga moves para ma-improve ang kanilang team at mas mahigitan ang narating nila last season. Na-miss nila ang opportunity na makakuha ng mga ibang star level na players tulad ni na Kyrie Irving, Bradley Beal, Chris Paul, Kristaps Porzingis at Jrue Holiday. Dahil nga sa pag-priority nila na makuha si Damian Lillard para matugunan ang weakness ng Miami Heat sa kanilang inconsistent na opensa. Bukod pa dito ay hindi rin naman mataas ang value ng mga assets na kayang i-offer ng Miami Heat compared sa ibang team. Kaya nahihirapan din silang makipag-negotiate ng trade at makakuha ng mas magandang trade package. Kahit nga natitirang available at top trade target na lang sa market ay si James Harden, malabong mapunta siya sa Miami Heat kahit na magiging magandang fit siya sa team at kahit na hindi mag-offer ng malaki ang Miami para makuha si Harden. Dahil nga ito sa selfish mentality ni James Harden, pati na rin sa kanyang off-court issues na hindi align sa Miami Heat culture. Ang tangi na lang magagawa ng Miami Heat as of now ay maghintay ulit ng ibang disgruntled star players sa ibang contending teams na mag-request ng trade. Tulad ni Joel Embiid na maaaring umalis na ng Philly dahil nga sa sitwasyon ni James Harden at sa frustration niya sa management ng 76ers na magkaroon ng competitive na roster. Mayroon ding malapit na relationship si Joel Embiid at Jimmy Butler bilang former teammates na maaaring makapag-push na mapunta siya sa Miami. Isa pa dito ay si Trae Young at si Bogdan Bogdanovic na maaaring either mag-request na ng trade or mag-decide na ang Hawks management na i-trade sila. Dahil nga sa pag-takeover ng panibagong ownership at panibagong front office na nagpapagulo sa sitwasyon ng Atlanta Hawks na manatiling contender sa East. Maaari din nilang subukang kunin si Donovan Mitchell sa Cleveland dahil nga may mga reports na hindi pa rin malinaw kung magsasign siya sa Cavs after ngayong season. If in case nga na wala siyang balak mag-sign ng extension at manatili sa Cleveland, pwede siyang maging available sa trade market bago dumating ang trade deadline. Para makakuha man lang ng assets pabalik ang Cleveland kaysa hayaan nilang maging free agent siya next season.
May mga reports din noon na gusto niyang mapunta sa Miami Heat dahil nga sa naging impluensya sa kanyang karir ni Dwayne Wade. Pwede ring maging available ang mga players ng Chicago Bulls tulad ni Zach LaVine, DeMar DeRozan at Alex Caruso. Once na mag-decide na ang management ng Bulls na mag-rebuild na lang at i-trade na ang kanilang mga players para makakuha ng mga draft picks at assets. Para naman sa mababang trade market value, pwede rin nilang targeting makuha ang ibang players ng Charlotte Hornets na sina Terry Rozier at Gordon Hayward para mapalitan ng role players na nawala sa kanila ngayong offseason na sina Gabe Vincent at Max Strus. Kahit na malaki ang nawala sa kanila ngayong offseason dahil sa paglipat ng iba nilang mga players, pagbagsak ng kanilang moral sa mga failed na trade negotiations at mga current issues sa ilan nilang mga players, marami pa ring options ang Miami Heat na pwede nilang gawin bago dumating ang trade deadline or maging next season para manatiling contender sa East at makabalik muli sa finals. Shoutout nga po pala sa ating mga recent followers and subscribers, kina Kels Mendoza, Kyrie Rodriguez at Arendel Gutierrez or Arenesto Farm. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at kung gusto nyo pong mabigyan ng shoutout, huwag nyo pong kalimutan mag-follow, like and subscribe dito sa The Bounce PH. Thank you and God bless.